Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay muli po natin gawa na reaction itong patungkol dito kay Ate Kayla. Itong huling vlog nga po nitong si Papa Dins patungkol dito kay Ate Kayla. Noong nakarang araw po kasi binalikan itong sila Papa Dins itong si Ate Kayla para kumustahin at makausap man lang sana nila ito si Ate Kayla. Pero nung dating nila dito kay Nanay Seni ay hindi din nila natagpuan dito si Ate Kayla. At ayon dito kay Nanay Seni ay itong si Ate Kayla ay hindi na nagtatrabaho. Dahil bukod nga daw po dun sa unang pagwawala ni Ate Kayla dun sa kanyang trabaho, nang manghampas siya ng katrabaho niyang bakla, sabi nga ni Nanay Seni ay muntik na niyang mapatay. Yung katrabaho nga po niya na hinampas niya ng bakal na lagayan ng manok. Tapos ngayon nga po ay eto nga po, may nangyari na naman pong gulo at nagwala na naman po si Ate Kayla doon. At sa pagkakataon daw pong ito mga ka-business, mga kapapi, ay napagpasyahan ng mga katrabaho nito si Ate Kayla na magsumbong na sa barangay habang nagwawala itong si Ate Kayla. Kaya lang, na makita ni Ate Kayla yung barangay, ay nagtatakbo nga daw po ito at hindi ito inabutan ng barangay. At simula daw po noon mga ka-business, mga kapapi, ay hindi na nga daw po nagtrabaho itong si Ate Kayla dun sa Manukan. Dahil ayaw na rin papasukin ng supervisor. Kumbaga hindi na rin siya tinanggap dun sa trabaho. Kaya itong si Ate Kayla ngayon ay balik na naman sa pag-alagala. At ito nga po, hindi inabutan dito nila Papa din si Ate Kayla sa kanilang bahay. Kaya naman mas naging desidido si Papa Dins na ito si Ate Kayla ay ipasok nga po sa isang mental hospital. Kaya lang, yung mga kailangan nila na ebidensya sana para maipasok o matanggap itong si Ate Kayla sa mental hospital ay hindi naman makipag-cooperate yung pinagtatrabaho ni Ate Kayla Manukan. Dahil pumunta nga daw po doon si Nanay Seni at hihingi sana ng kopya ng CCTV na kung saan ay nagwawala itong si Ate Kayla, pero ayaw daw magbigay nung pinagtatrabaho ni Ate Kayla ng kopya ng kanilang CCTV. Maging yung daw supervisor doon ay ayaw din magpa-interview. Kung ano nga ba yung nangyari nung time na nagwala itong si Ate Kayla. Pero batay dito kay Nanay Seni, ang banggit daw naman ng security guard
ay mabait daw naman ito si Ate Kayla. Wala daw problema ito si Ate Kayla. At ang sabi nga, ay kaya lang daw nagwala ng gano'n si Ate Kayla ay dahil binubuli. Binubuli daw ng mga katrabahong lalaki nito si Ate Kayla. At pinagsasabihan ata ng kung ano-ano. Parang pinagsasabihan yata na baliw daw si Ate Kayla o luka-luka. Ay syempre, alam naman natin yung kondisyon ni Ate Kayla. Ay sensitibo talaga yan pagdating sa mga ganyang bagay. Tama si Papa Dins. Kasi syempre hindi tanggap ni Ate Kayla na may ganun siyang kondisyon. Kaya kung makakarinig siya ng ganung pambubuli, normal dyan ang magalit. At yun nga yung naging resulta. Yung kanyang pagwawala. Pero para dito kay Papa Dins, kailangan talaga na maipagamot ito si Ate Kayla o maipasok sa isang mental hospital. Kasi ganyan na nga po Pag nagagalit siya, pag yung katulad niya, may nambubuli sa kanya o maaasar siya, ay kaagad siyang mananakit. Na kung tutuusin ay ilang beses na itong nangyari. Kahit dito kay nanay, nangyari na yan. Nagsabi na nga ito si Ate Kayla na pag nabisit siya, ay pagtatatagain niya ito sila nanay. Kaya ayaw ni Papa Dins na dumating pa dun sa mas grabe pa yung magawa nito si Ate Kayla. Kaya ang gusto ni Papa Dins ay maagapan na agad at madala nga po sa mental hospital o may confine sa isang mental hospital. At sa ganito namang idea ay pumapayag naman itong si Nanay Seni. Kumbaga sa ngayon ay yun din yung gusto ni Nanay Seni. Yung maipasok nga po itong si Ate Kayla sa isang mental hospital. Kaya lang alam niyo po mga kabisnes mga papi, ang napansin ko lang dito kay Nanay Seni ay tila ba may time siya na pinagtatakpan niya itong si Ate Kayla. Patungkol nga po doon sa mga gawi nitong si Ate Kayla. Katulad na lang halimbawa nung sinasabi niya parang gusto niyang igiit na ito si Ate Kayla ay wala naman diferensya, na okay naman ito si Ate Kayla. At yun din nga daw yung sabi ng security guard. Kaya lang mga kabisnes mga kapapi, alam naman natin at kitang-kita naman natin sa ikinikilos nito si Ate Kayla na may malaking problema talaga itong si Ate Kayla. Na may malaki talagang pinagdadaanan itong si Ate Kayla. Kaya lang siguro bilang nanay, ay gusto ni Nanay Seni na pagtakpan pa itong si Ate Kayla doon sa kanyang mga ginagawang hindi na talaga maganda o hindi na talaga tama. Sabi ko nga, may pagkakataon na napapansin ko dito kay Nanay Seni na hindi na talaga siya nagsasabi ng totoo. Katulad halimbawa nito, mga kabisnes mga papi. May ipapanood po ako sa inyong maiksing clip video na may malaking pagkakaiba sa dating sinasabi ni Nanay Seni kumpara sa sinasabi ni Nanay Seni ngayon. Narito po mga kabisnes mga papi yung video. Panoodin nyo po. Nagkatarabaho siya dito. Pasok kayo. Nagkatarabaho siya dito sa sa plaza sa Manukan. Sa Manukan? Wala na siya dun sa dati. Na tumigil yata parang nalugi yung may-ari ng tahian. Yan po yung unang sinabi ni Nanay Seni. Si Ate Kayla ay hindi na nagtatrabaho doon sa patahian dahil nalugi daw ata yung may-ari ng patahian. Kumbaga na bankrupt. Kaya ito si Ate Kayla ay lumipat na lang ng trabaho dito sa Manukan. Pero ito mga kabisnes mga kapapi, ituloy natin itong video. At ito naman yung sinasabi ngayon ni Nanay Seni. Many months later. Ayun yan sa patahian. Inalam ko, sabi ko, bakit ka ako si Tayla hindi na pumapasok sa inyo? Hindi na ako nakunay. Sabi niya, masakit daw ang ulo niya, saka lagi raw siyang inaantok. Kanya ang sabi namin sa kanya, huwag ka na muna Tayla pumasok. Hindi, tsaka sabi niyo nung nakaraan, di ba, may inaway rin siya doon? Yung supervisor? Yeah. Oo. Sabi naman nung kaaway niya,
Ano, yung daw, sinigawan daw niya si Tayla. Kasi yun daw t-shirt, hindi daw maayos ang tiklop. Basta na lang daw sinalansan ganon, sinama pa dun sa hindi nakakat. Ayun, sabi ko, Napagalitan siya. sabi ko niya, hindi na ako na ipapasok. Bakit? Gagalit yung supervisor namin eh. Eh siguro mali ka kung gawa mo. Oo nga eh. Yun, hindi na pumasok. Diba mga kabisnes mga papi? Napakalaki ng pagkakaiba ng dating sinabi nitong si Nanay Seni kung bakit itong si Ate Kayla ay hindi na pumapasok doon sa patahian. Ang sabi niya nung una, na bankrupt o nalugi yung patahian. Kaya parang itinigil na ng patahian yung patrabaho. Kaya hindi na nagtatrabaho doon si Ate Kayla. Pero ngayon, lumalabas na kaya pala naalis doon si Ate Kayla ay dahil may pangyayari din na nagkaroon ng komosyon siguro. O may hindi din magandang pangyayari doon. Nagkaroon ng away. At batay dito kay Nanay Seni, ay si Ate Kayla na mismo yung hindi pumasok. At hindi din po natin alam kung yan yung totoo. Kung si Ate Kayla ba ay kusang hindi na talaga pumasok doon sa patahian. O baka naman talagang tinanggal siya doon. Dahil baka nangyari din itong ganitong gulo. Na itong gulo nga po na nangyari dito naman sa Manukan. Hindi malayong ganon. Kaya sabi ko nga, minsan itong si Nanay Seni ay tila ba hindi nagsasabi ng totoo, hindi nito ipinagtatapat kung ano ba talaga yung totoong nangyari. At sabi ko nga ay tila ba pinagtatakpan pa niya itong si Ate Kayla. Kasi mga kabisnes mga papi, sa ganitong sitwasyon, dapat sana maging tapat itong si Nanay Seni sa kung ano talaga yung totoong nangyayari. Para alam din ng katulad ni Papa Dins kung paano ba i-handle yung totoong sitwasyon. Kasi, diyan mag-a-adjust itong sila Papa Dins eh. Kung ano ba yung magiging sunod nilang hakbang. Kasi once na may pinagtatakpan o hindi sinasabi itong si Nanay Seni patungkol dito kay Ate Kayla, mahihirapan talaga itong sila Papa Dins. Mahihirapan ito na gumalaw. Kasi itong sila Papa Dins, magiging depende lang sa mga sinasabi nitong si Nanay Seni yung kanilang magiging galaw. Yung kanilang magiging aksyon. At mahirap nga kung itong si Nanay Seni ay may pinagtatakpan about dito kay Ate Kayla. Napakahirap nun. Sabi ko nga, sa naobserbahan ko kasi, may mga hindi sinasabi itong si Nanay Seni patungkol dito kay Ate Kayla. Katulad nito, nagsasabi na naman siya na tila ba hindi naman kayang gawin ni Ate Kayla yung mga ganong bagay kung hindi siya napuprovok. Kung walang nang-aasar sa kanya. Parang gusto niya na naman palabasin na wala ng problema ito si Ate Kayla. Na mabait na ito si Ate Kayla. Kaya hindi ko alam kung ano bang gustong palabasin dito ni Nanay Seni. Pero sinasabi din niya na gusto niyang gumaling ito si Ate Kayla. Pero kung talagang gusto mong gumaling Nanay Seni ito si Ate Kayla, mas maganda po yung maging transparent po talaga kayo sa kung ano yung totoong nangyayari dito kay Ate Kayla. Hindi yung tila ba parang gusto nyo pang pagtakpan. Opo, nandun na po tayo sa mabait itong si Ate Kayla kasi nakita din naman natin na mabait talaga itong si Ate Kayla. Pero, nandun po yung katotohanan na pag siya'y sinusumpong, ay talagang nawawala talaga siya dun sa sarili niya. At umaabot sa talagang siya'y nananakit na. Dito pa lang sa ka-business house nangyari na yan. Yun yung sinipa ito si Papa Dins at saka kinagat. Nandun din yung itinulak si Ate Mengay. Tapos yun sa bahay nyo nga po, yung nasabihan kayo na pagtatatagain kayo. Tapos eto, malinaw naman. Dito sa naging trabaho ni Ate Kayla sa Manukan, nanakit talaga siya dyan.
At kayo na rin may sabi, na muntik pa nga makapatay dyan si Ate Kayla. Tapos ngayon, para may lumalabas na naman na sinasabi nyo, na mabait naman ito si Ate Kayla. Kaya nga lang po, Nanay Seni, ang problema ay pag nga ito po si Ate Kayla ay nabubugnot, yan na po yung malaking problema. Na umaabot na nga po sa siya ay nananakit. Kaya sa pagkakataong ito mga kabisnes mga papi, ang nakikitang pwedeng maging paraan para ito si Ate Kayla ay madala nga po sa mental hospital. Ang nakikitang paraan dito ni Papa Dins ay humingi ng tulong itong sila Nanay Seni sa barangay. Makipag-coordinate na ito si Nanay Seni sa barangay para nga po maipadampot itong si Ate Kayla at maipahatid sa mental hospital. Siguro naman pag nasabi ng nila Nanay Seni dito sa barangay kung ano ba yung totoong nangyayari patungkol dito kay Ate Kayla, basta wag nga lang sanang pagtakpan ulit nitong si Nanay Seni itong si Ate Kayla o kung ano yung nangyayari dito kay Ate Kayla. At siguro naman kung hagip ng barangay yung dating pinagtrabaho ni Ate Kayla, yun nga pong Manukan, ay baka naman magawa ng barangay ng paraan para makakuha ng kopya ng CCTV nung oras na nagwawala doon si Ate Kayla. Dahil isa nga po yun sa pwedeng gamitin nitong sila Nanay Seni para tanggapin nga po itong si Ate Kayla doon sa mental hospital. Dahil itong si Ate Kayla nga po, pag ini-interview ito, ay mahusay itong sumagot. Kaya nitong sumagot o kaya nitong sagutin ang bawat itatanong sa kanya. Pero kung may hawak na sila na video man lang na talaga nagwawala ito si Ate Kayla, ay baka doon tanggapin ng mental hospital itong si Ate Kayla para ma-confine. Kaya siguro mas maganda kung talaga makipagtulungan ito si Nanay Seni dito sa barangay at yung barangay na mismo yung kukuha ng kopya ng CCTV doon sa pinagtatrabaho ni Ate Kayla. Siguro naman magbibigay yung pinagtatrabaho niya ni Ate Kayla kung barangay na mismo yung hihingi. At may ipaliwanag ng barangay kung saan nga ba gagamitin yung CCTV o yung kopya ng CCTV niyan. At sana nga po mga kabitsins mga papi, sa pagkakataong ito ay magtagumpay na ito sila Papa din. Sana nga po ay madala na nila sa mental hospital ito si Ate Kayla. Kasi tama si Papa Dins nasasayang yung buhay ni Ate Kayla kung mananatili siya sa ganyang sitwasyon o sa ganyang kondisyon. Nakakawa ito si Ate Kayla kasi tatanda ito ng tatanda at pwede lumala siya ng lumala dyan sa kanyang sakit na yan o dyan sa kanyang pinagdadaanan na yan. Dahil hindi na nga po umiinom ng gamot Tapos katulad nga po nito, nung hanapin siya nila Papa Dins, nakita siya ni Papa Dins na nakatambay doon sa may tindahan. Pero nagpark lang ito sila Papa Dins sa sasakyan. Pag punta nila doon sa tinatambayan ni Ate Kayla, biglang nawala si Ate Kayla. Biglang nawala. At pinagtaguan na ito sila Papa Dins. Siguro na mapansin niya na si Papa Dins yun lang yung sakay ng van, ay kagad na siya nagtatakbo. Kasi sinubukan pa siyang hanapin nila Papa Dins Pero hindi na nakita nila Papa Dins itong si Ate Kayla. Na halos nagtatakbo pa nga ito si Dodong para tingnan o habulin ito si Ate Kayla kung saan nagpunta. Pero wala na silang Ate Kaylang nakita. Kaya sabi ko nga parang itong si Ate Kayla ay yung pangyayari kay Kuya Bong dati. Na pag nakikita ni Kuya Bong yung van nila ka-business, ay bigla na lang naglalaho itong si Kuya Bong at nagtatago. Kaya hindi makita nila ka-business. Parang gano'n na rin si Ate Kayla ngayon. Na tila ba ayaw niyang makita o makausap itong sila Papa Dins. Na hindi din natin alam kung ano yung dahilan. Pwedeng nahihiya siya dito kay Papa Dins. O di kaya talagang iniisip niya na baka pag nakausap niya ito sila Papa Dins, pilitan na naman siyang sumama.
Kasi itong si Ate Kayla nga po ay ayaw talaga niya magpagamot. At iniisip niya na pag siya'y sumama dito kay Papa Dins, ay ipapagamot na naman siya kay Dr. Vincent. Kasi si Ate Kayla, hindi niya tanggap na may problema siya sa pag-iisip o may pinagdadaanan siyang problema doon nga po sa kanyang pag-iisip. Hindi po yan tanggap ni Ate Kayla. Kasi kung tanggap niya yan, na may ganun siyang kondisyon, eh di sana iniinom niya yung kanyang gamot. Ay di sana pumapayag siyang magpa-check up. Pero dahil nga po hindi niya tanggap, kaya ayaw niya magpa-check up. Ayaw niyang uminom ng gamot. Kasi sinabi na din naman niya na okay lang naman siya na magaling na naman siya. Wala na siyang problema. Yun yung ginigit niya kay Papa Dins. At sa tingin ko, ay yun yung dahilan kung bakit itong si Ate Kayla ay ayaw makipag-usap dito kay Papa Dins. Kaya sana nga, dito sa plano nila Papa Dins na makipagtulungan na lang sa barangay o humingi na lang ng tulong sa barangay para dito sa pagpapadampot kay Ate Kayla at pagdadala sa mental hospital. Sana nga magtagumpay na sila dito. Kasi siyempre tayo mga kabisnes, mga kapapi, lahat tayo ang hangad natin ay ang kagalingan ni Ate Kayla. Paano po mga kabisnes, mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At yun sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout. Ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo Ma'am Erlinda. At suportahan din po natin yan, Ma'am Erlinda Official Vlog. At ganoon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at maraming salamat din po sa inyong pagsuporta. At yun, pasupport din po Jewel Channel. At syempre ganoon din po ang magigiting na kagwang ni Kabisnes. Na ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag 2.0 Official, at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo at suportahan din po natin yan, ang mga magigiting na kagwang ni Kabisnes. At syempre, ganun din po ang mga kasamahan ko reaktor na sila Kalingap Turak, Katangay PLC, Taong Gala, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.